Ano ang gagawin mo kung ito ang iyong makikita sa gitna ng kagubatan? 10 oras na ng gabi nang pumunta kami sa kagubatan para alamin kung ano ba talaga ang mga namumuhay dito. At dito na namin naisipan dumaan sa tabi ng ilog dahil diretso na kami mangunguha ng palaka para panglaman na rin sa mga kumukulo na tiyan. Ang tanong, nakakain na ba kayo niyan at ano ba ang masarap na luto dyan? At dito nga may nakita ako bumagsak na ibon sa puno na ito. At para na rin sa kaalaman ng iba, marami pa rin na ibon ang aktibo sa gabi tulad na lang ng ibon na ito. Ang nilalang na ito ay isang scaps owl pero mas kilala natin ito sa tawag na kwago. At kung mapapansin nyo, may kinakain siya hawak-hawak ng isa niyang paa. Marami pa talaga ang ganitong klaseng ibon dito sa amin at sana hindi sila maubos. At dito nga habang naglalakad kami dito sa masukal na gubat, may narinig kaming kakaibang pag-iyak ng bata. Pagka ganyan naman na pangyayari ay kailangan mo nang mag-iba ng direksyon dahil ano ba ang gagawin ng sanggol sa gitna ng kagubatan. Kaya naisipan namin na ibang spot na lang ang puntahan kaysa iba nang mangyari sa amin dito. At dito nga paglipat namin ng direksyon nakakita kami ng labuyo. Sana may madaanan kaming papaya. May naaktuhan naman kami ditong nagme-mate na gagamba. Ganyan pala sila magparami. Ibig sabihin yan yung mga gagamba dati na tinatago natin sa posporo na nangingitlog, hindi yun mapipisa. Dahil walang similya ang itlog na yun. Ang itlog yung gagamba na yun dahil sa kabusugan. Hindi katulad nitong nakikita natin ngayon na nagme-mate talaga sila. At ito naman yung napakasakit madikitan. Parang nakadikit ka lang sa dahon ng alingatong. Isa ito sa dapat mong iwasan pag naglalakad ka sa kagubatan. Dito nga nakakita naman kami ng isang ahas. Yan ang tinatawag dito sa amin na sawang bitin. Pero hindi yan family ng mga pythons. Dahil yan ay dugtooth cat snake boyga cynodon at nagtataglay naman yan ng mild na kamandag. Madalas naman yan na mapagkamalang sawa dahil siguro sa pattern ng kanyang katawan na halos pareha sa mga sawa. At natural naman sa mga boyga cynodon ang payat na pangangatawan dahil sa taas sila ng puno nakatira. At ang kanilang kamandag naman ay hindi sapat para makapatay ng tao dahil ito ay para lang sa kanilang mga pagkain. Yun naman ang pinagkaiba nila sa sawa dahil ang mga sawa ay walang kamandag at itong boyga cynodon ay may tinataglay na kamandag. Pamamaraan naman ng mga sawa sa paghuli ng kanilang pagkain, ito ay kanilang pinupuluputan. Dahil ang mga reticulated python ay constrictor. At habang naglalakad naman kami ay may napansin kami ditong butas at pagsilip namin ay meron palang nakalungga ditong ibon. At kung mapapansin nyo naman may nililimliman siyang dalawang itlog. Ang ibon pala na yan ay ang kingfisher. Sa mga lupa talaga sila gumagawa ng pugad at sa gilid lang ng mga ilog dahil dito sila mas madaling makakuha ng pagkain. At ito naman ang mga tarantula hindi talaga mawawala sa mga video namin dahil napakarami talaga nila dito sa pinupuntahan namin. At kung hindi ka pa nakakain ng ulok dito sa amin napakarami at ang lalaki pa. Napakasarap talaga nito lalo na ang ganyan mamula-mula pa. At sigurado ito talaga ang hindi mo gugustuhin na makita sa gitna ng gubat.